Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Muli nagpupugay po ang inyong lingkod sa tibuok nasod o tibuok kalibutan, Dodong Alan Afable Obrero sa hapong ito ng Huwebes, ika-18 ng buwan ng Nobyembre. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo-lalo na sa ating mga kababayan sa bayong dagat, ang tinaguriang buhay na bayani ng ating bansa na siyang dagdag ng revenue ng Pilipinas. Dahilan ho sa inyo, marami po ang natutulungan ng buwis na ibinibigay po ninyo dito sa ating bansa. Yung remittances po, maraming salamat po. Buhay na bayani mga OFWs. Ano man ang inyong mga ginagawa dyan, anuman ang inyong mga trabaho dyan, ang aming panalangin sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa Pilipinas, oks lamang po kami rito hanggang ngayon ay talaga nagsusumika po ang ating gobyerno na bakain po itong problema may kaugnayan sa COVID-19. At siyempre, mainit na po ang usapin pagdating ho sa politics o politika sa ating bansa. Dito muna tayo sa ating COVID-19 response update. Kumusta po ang inyong mga kinalalagyan sa ibayong dagat? Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan? Lalo-lalo na yun hong pagkilos ho ng inyong mga kasamaan, kayo na mismo. Kumusta po? Dito sa Pilipinas, unti-unti na pong lumuluwag. Kahit papano unti-unti nang lumuluwag. Pero may pangamba pa rin tayo dyan sapagkat ang sabi po ng Octa Research Team, nagkakaroon na naman ng unti-unting pagtaas. Pero hindi pa naman alarming po yan. Kaya nga pinaalalahan na natin na talagang mag-ingat palagi. Ang ilan sa mga magandang balita pagdating ho sa COVID response po natin, kahit papano, nahuli man tayo, pero sabi nga nila huli man daw at magaling ay naihahabol din. Okay. Ang isa sa magandang balita po ay yung oral antiviral drug na panlaban sa COVID-19 na ginagamit na po sa maraming mga bansa. Dito sa Pilipinas dumating na. Ito yung matanggal na natin sinasabi sa ating mga vlog na darating ang isang oral antiviral drug na po pwedeng natin? Po pwede kung mayroon tayo sa bahay. Kaso lang ang oral anti-drug na ito ay hindi pa po binibigyan ng permiso ng FDA. Pero mayroon mang permiso, limited lang doon sa mga ospital na mayroong compassionate permit. Sinasabi nilang compassionate permit o CSP, compassionate special permit. Ang supplier nito, ang Paberco Life Sciences Incorporated, isang pharmaceutical company po ito sa Pilipinas. Dumating na po ang sinasabing oral anti-drug na ito, antiviral drug na ito. Gamot po ito sa COVID-19. Gamot ha? Sinasabi natin gamot. Hindi po ito bakuna. Dati-rate yung mga iba pang mga kagaya ng mga inaaral natin, yung BCO, yung tawa-tawa, lagundi, yan po ay nakakatulong pero hindi pa po sinesertify ng FDA sapagkat hindi pa po tapos yung pag-aaral dyan. Pero sinasabi doon sa pag-aaral na 60% nakakatulong po ito sa mga
mga bagong may COVID. Ano ho, nagkaka-COVID. Kumbaga sa the first stage ng COVID symptom, pag mayroon tayong tawa-tawa, mayroon tayong lagundi at saka coconut virgin oil o CBO, tama, ay sinasabi po na nakakatulong po ito. Ano ho, katunayan sa pag-aaral, kung hindi ako nagkakamali itong November 20, I'm not sure, 22, mayroong presentation ang Department of Science and Technology, kung hindi ako nagkakamali, para ipakita kung ano po ang naging findings nila. Ano ho, sumali po kayo. I-research ho ninyo kasi nandiyan naman po yan, pwede mapanood ho ninyo sa mga website ng DOST. Ano ho, I'm not sure sa date. Pero makatutulong daw ito. Alam niyo po ba kung gaano kabisa po? 60%? 60% ligtas ka na. Ano ho, plus yung lakas mo pa o yung resistensya mo. Kung ikaw malakas ang resistensya, yakang-yaka na, di ba? Ito yung mga sinasabi na pag-aaral dito sa atin. Pero, hindi pa po, ulitin ko, hindi pa po ito inirekomenda ng Department of Health. Ano ho? Kaya nga sinasabi natin bakit mayroon ng 60% o mas mataas pa sa 60% ang findings nito hanggang second clinical trial. Ano ho? Hindi pa nabibigyan ng certification ng FDA pagkatapos para sabihin na ng Department of Health, okay, bumili na kayo ng BCO. Mag-stock na kayo sa inyo sa bahay at saka sasabihin ng Department of Health, nakakatulong po ang BCO, nakakatulong po ang tawa-tawa, nakakatulong po ang lagundi. Pero tayo, nag-uusap ngayon, protection sa ating mga sarili, bumili na po kayo. Over the counter naman po yan, nabibili naman po yan. Ano ho, hindi naman masasabing yan po ay para doon lamang sa mga piling ospital. Ano ho, kasama sa pag-aaral ng mga piling ospital. Hindi naman po. Maaari natin bilhin yan. Yun nga, hindi lang mai-rekomenda ng DOH sapagkat hindi pa po nabibigyan ng permiso ng FDA. Ganon talaga ang proseso. Ano ho, ilang beses na natin tinawagan at kinausap si Yusek Rowena Guevara. Sabi natin, bakit hindi pa masabi ng Department of Health na bigyan na encourage ang taong bayan para hindi na mga matay yung ating mga mamamayan. Di ba? Kahapon, ilan ba yung nasawi kahapon? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 na naman ang nasasawi. Di ba? 300 a day, talagang very alarming yan. Samantala, kung mayroon tayong pang-alalay, baka maligtas yung ating mga kababayan. Kaso lang, talagang proseso. Mas mahalaga yung proseso kaysa sa kaligtasan. Kakainis nga di ba? Kung sa Cebuano pag atin yung mga proseso sa atoang kuan, gobyerno, no? They have already this clinical trial na 60% ay nakakatulong pero hindi ka na-recommend because hindi pa po nabibigyan ng FDA approval ang Department of Health. Talagang ganyan. Government to government pa yan. Agency to agency pa yan, ha? Kung mga ordinaryong mamamayan, parang nakakainis. Ano ho? Pero sa mga dinadaan ng proseso, tama po kasi hindi talaga tayo bara-bara. Ano ho? Hindi naman basta-basta, sige, subo nyo yan. Pero the good is, you can buy them over the counter. Ano ho? Para sa akin, kung ang sabi, nakatutulong, bumili na po kayo. Lagundi, tawa-tawa, at saka BCO. Bumili na po kayo, mag-stock na po kayo sa bahay. Ayun, yun sa akin, kasalanan ba o kaya mayroon ba akong paglabag? Wala namang paglabag, hindi naman ako doktor. Sinasabi ko lang naman na nakakatulong according to findings ng mga nagsusuri, mga eksperto. Nakapanayam natin si Dr. Guevara, sinasabi, yun ang findings. Si Dr. Dairit, kung hindi ako nagkakamali, ang isa sa mga nangunguna dyan. Tingnan natin sa darating na mga araw kung sakasakaling i-recommenda yan ng Department of Health. Ang kinaasaran po ng inyong lingkod marami hong namamatay. 300 a day. Malungkot na balita yan. Kahapon, ilan ba nasawi kahapon? Hindi ko alam kung ilan ang nasawi kahapon. Tingnan nga natin.
kung ilan ang nasawi kahapon. Kasi ang Department of Health bibigyan naman araw-araw ng ano yan ng datos. Yun nga lamang, yung mga datos na yan, ano ho, dapat ingatan din natin. Huwag natin sasabihin kung hindi naman talaga opisyal. Ano ho, kaya tayo sinasabi natin na official kasi mayroong website tayo sa Department of Health. Araw-araw nagbibigay po sila ng datos. Ilan po ang nasawi kahapon? Kahapon? 309? Oh, tama ba? 17. Tama. 18 yun, di. Tinan mo. 309 ang nasawi kahapon. In a day. Sipin ho ninyo, 300 ho ang nasasawi. Baka naman mailigtas sila ng BCO, tawa-tawa at sa Kalagundi. Di ba? Okay, babalik ako dito sa magandang balita. Mayroon tayong Pilduras. Anti-viral drug. Oral po ito. Ibig sabihin, pwede nating inumin sa ating mga tahanan. The problem is, hindi pa po nabibigyan yan ng permiso ng FDA. Ang permiso lang na ibibigay ng FDA, compassionate permit. Compassionate special permit. Mga piling ospital lang po yan. Pero, sinasabi po na itong molnupiravir, ay iniinom, para malabanan ang kaso ng mga nagkakakubid. Lalong-lalo na yung mga dadalhin sa ospital. Ang mahal-mahal ngayon. Mahal-mahal magkasakit, di ba? Ito po ay gamot na gawa po ng Merck and Company. Isang multinational company po yan. At ang nagbigay po nito ang binigyan po ito ng permiso itong distributor dito sa atin, kung hindi ako nagkakamali, ay Right Meat. Right Meat, yung alam ko na maaaring doon idinaan, Pero hindi ho ninyo po pwedeng mabili yan over the counter. Hindi po ninyo mabibili yan kung saan-saan butika. Yan po ay maaaring gamitin sa Pilipinas sa pamamagitan lamang ng Compassionate Special Permit o CSP. Na binigay po ng FDA. Yan, isang magandang balita po yan. Gusto ko sanang may makapanayam tayo. Minsan na ipaliwanag na po ito na hindi pa dumarating ni Dr. Richard Mata. Pero anyway, yun naman parang titingnan natin kung muli natin matatawagan si Dr. Richard Mata sa darating na mga panahon para mag-explain dito. Okay. Pinag-aaralan din sa ngayon, maliban doon sa molnupiravir, na sinasabi, may isa pang magandang balita na binigyan din ng special ng EUA na, EUA, Emergency Use Authorization, ang Novovax. Ito naman, Novovax, nabigyan na po ito ng FDA ng permiso. Kaya isang magandang balita rin po ito na masasabi natin, pandagdag sa mga existing brand ng COVID-19 vaccine, na narito na sa Pilipinas. Nandiyan na yung Pfizer, nandiyan na yung Moderna, nandiyan yung sa Russia. Yung Sinovac, nandiyan sa China, Sinovac, nandiyan yung J&J, Johnson and Johnson, yung Janssen, na bakuna. Ano pa yung mga nandito sa atin? Yung Novovax, marami rin po. AstraZeneca nga pala, kasama po, na nabigyan na po yun ng EUA. Yung Novovax, ngayon pa lamang po nabibigyan po ng EUA ng ating FDA at po pwede nang makaragdag dito sa atin. Sputnik 5 yung sinasabi ko sa Russia. Okay. Ito yung mga brand na ito na ginagamit na sa iba't ibang mga bansa. At ito naman ginagamit na rin sa Pilipinas, isasama na diyan ang Novovax. Kaya lalong darami ang supply ng bakuna sa ating bansa. Ang pagkakalam ko, itong Novovax, isa sa mga dahilan kung bakit hindi po ito nakarating kaagad dahil nagkaroon ng sa India.
di ba? Sa India na kung saan talagang nagkaroon sila ng surge in a day. Hundreds of thousands ang nagkaka-COVID sa kanila. Kaya siguro inuna muna sa kanilang lugar. Maganda po itong Novavax, batay ho sa datos sapagkat ang efficacy po nito ay umaabot sa almost 90%. 89.7%, 3.3% na lang, 90% na, 89.7%. At saka, ang isang maganda nito, yun noong side effect ay hindi gaanong marami. Very mild lamang ang epekto sa katawan ng tao. Ano ho? Ito yung datos ng Novavax. Kaya, magdadagsaan na yan dito kasi marami tayong order niyan eh. Pagkakaalam natin, marami tayong order, yun nga nabalang. Ngayon, kung sakasakali, magsusunod-sunod na yan, darating, sapagkat nandyan na yung, nabigyan na po ng permit, UA ng FDA, magsisipagdatingan na dito yan. Kaya, tama yung sinasabi po ni Dr. Herbosa na itong taong susunod, bago matapos ang 2022, ay maaaring bibili na po ito. Magiging commercialized na po itong mga bakunang ito. Siguro kung kayo ay naiinip na, yung hindi pa nabibigyan ng third dose, maaaring pagkadating ng next year, saka available na po ito, pwede na ninyo sabihin sa inyong mga doktor, Dok, magpapaturok po ako ng bakuna. Pang booster ko. Gusto ko ng ganitong brand. Pero sundin natin yung mga sinasabi ng FDA na mga brands na po pwedeng ihalo doon sa una ninyong ibinakuna sa inyo kaya kayo naging fully vaccinated. Hindi naman po pwedeng imimix nyo lang yan. Brand A, brand B, brand C. Pagkatapos imimix nyo, tuturok sa inyo, hindi po. Kung hindi, pag kayo po fully vaccinated na, mayroon pong mga bakuna na po pwedeng ihalo doon sa katawan ninyo. Ibig sabihin, ituturok ko ninyong pang third dose. Kaya, antayin natin yung pag-aaral. Ang isang malungkot na balita po, mga kababayan, sapagkat sinasabi rin po ng FDA, na ala pa po, sabi ng mga eksperto, pinag-aaralan pa rin po na magkaroon tayo ng booster shot. Anong ibig sabihin nito? Yung epekto nito, pinag-aaralan pa dito sa ating bansa. Kaya nga, ako naman, kahit na itinuturok na po yan sa ibang mga bansa at okay naman ang epekto sa kanila, ako naman, pabor din po ako na pag-aralan dito sa atin kasi iba-ibang rasa, iba-ibang epekto siguro. Di ba? Tsaka mas maganda, tiyak tayo. Kaya tama lamang po yan na pag-aralan muna ng ating mga experts, kasi sinasabi, mayroon daw technical advisory group dyan ng Department of Health ang nag-aaral daw at sinasabing hindi pa po sigurado kung mayroon nga bang pakinabang ang pagbibigay ng booster shot laban sa COVID-19. Not sure pa sila. Kasi hindi pa wala pang datos eh. Kinakailangan nila makakuha ng datos. Ang maganda kasi dito sa atin, nangungupya lang tayo. Kumbaga sa ang guinea pig, sila, mga ibang bansa, sila munang tinitesting, pahuli lang tayo. Pagka successful sila, saka na tayo magtuturok sa atin. Pero hindi pa ganun ha. Pagka na-successful na sila, dito sa atin, inaaral pa. Sigurista. Okay, on the other hand, mayroong dinudulot na maganda. Pero on the other side naman, we are buying time kasi, di ba? Isipin ho ninyo, dami nang namamatay. Kahapon lang, 300 na ang nasasawi. Di ba? Ang 17th, November 17, 2021, 1,190 ang naragdag ng COVID-19 at yung nasasawi, ay 309. Dami. Ang dami. Sipin mo, mayroon kang 300 mahigit na namatay sa isang araw. 'Di ba? Pumanaw sa isang araw. Kaya nga, ito yung kalaban natin, oras, panahon. Inaaral pa yung ng ating mga eksperto itong booster shot. Mayroon tayong bakuna na eh.
mayroon nakahandang bakuna, unahin muna yung mga healthcare workers. Dapat unahin muna 'yan kasi sila naman talagang nakapronta. Itong mga healthcare workers hindi naman siguro magpapaturok to kung hindi nila nababasa rin, napapakinggan o di kaya napapag-aralan na nakakabuti po ang booster shot kasi batay sa pahayag po ni Dr. Edsel Salbanya ng Technical Advisory Group ng Department of Health, hindi pa nila tiyak kung ano nga ba ang kung mayroon bang kapakinabangan sa booster shot kasi hindi pa tapos ang datos. Ako naman pabor ako doon na pinag-aaralan muna. Hindi ho basta sige, turok natin. Mahirap na eh. Kaya maraming report na lumalabas kasi na humihina ang antibodies natin kaya tayo ay nagkakaroon ng boostering. Nagkakaroon tayo ng third jab. Ngayon, pagka naturukan ka na raw, lalong tumataas na naman yung antibodies natin. Ang masaklap pa nito, mayroon sinasabi na yung efficacy ng bakuna ay maaaring 6 na buwan lang. Kung yung nagsimula tayo ng March, April, May, June, July, August, September, October, November na ngayon. Ilan ang buwan na, lampas-lampasan na. Kung 6 months lang yun, yung nabakunahan ng sabi na Sinovac daw ang 6 months. Nabakunahan ng Sinovac doon, karamihan pa naman ng mga nabakunahan ng mga healthcare workers natin, mga Sinovac, di ba? Kasi unang dumating dito sa ating bansa, Sinovac. Pati nga si Secretary Duque, Sinovac ang itinurok niyan. Pero hindi natin alam kung naboosteran na yan. Ganon din po si Dr. Lulu Bravo. Si Mayor Joy Belmonte, pagkakaalam natin, Sinovac din po yung itinurok niyan. Kung noong pa sila naturukan, kung 6 months lang yan, di lampas na. November na tayo ngayon. Kasi March, April, May, June, July, August, September lang. October, November, bali lumampas na tayo ng dalawang buwan. Kung sinasabi after 6 months lang ang efficacy noon, expired na yan. Kumbaga, nako, magpa-booster na tayo, di ba? Ako Sinovac yung sa akin eh. Kaya kung meron lang pwede na magpa-booster, papa-booster na ako. Kaso lang, inaaral pa. Okay lang. Ako, sunod tayo dyan. Total, yung iba nga, hindi pa nakakapagpabakuna eh. Di ba? Maingat lang siguro, kaya hindi kinakapitan ni COVID. O kaya mas lakas ang resistensya. Pero, wag tayong kampante kasi mahirap na. Baka mamaya humina yung resistensya natin at nagka-COVID tayo, gupo tayo ni COVID, di ba? Mas mainam na rin yung bakunado. Kahit pa paano may 6 months. Tapos, kung sabi nila pag nagka-COVID ka, may another 3 months ka. Katulad sa akin, halimbawa, nagkataon na bakunahan ako pagkatapos nagka-COVID. May 3 months ako na may antibodies. Maliban siguro doon sa kung ganun ang pagbibilang natin sa ordinaryong pananaw, ganun. Kasi pagka nagka-COVID ka raw at naka-survive, may 3 months ka na magandang antibodies mo laban sa COVID, may resistensya ka laban sa COVID. Kung totoo yung ganyan, di maganda sana. Pero wag pa rin tayo pagkampante. Kinakailangan pa rin natin mag-ingat. Ang isa pa sa sinasabi ng FDA, kasi sa ibang bansa, mayroon ng amendment ang Pfizer, katunayan ang Pfizer ang una dito na pati mga paslit ay ini-injectionan na. Binabakunahan na. Yung 5 to 11 years old. Yung sa Pfizer, 11 years old, 5 to 7 years old, 8 years old, 12, ang sa atin kasi, pag sinabing minor de edad, 17 pababa hanggang 12 kasi yun yung bracket. 12 to 17 years old, sa atin tinuturukan na, binabakunahan na. Di ba? May tuloy-tuloy na yung vaccination ng 12 to 17 years old. Pero mayroon tayong mga reported na may mga kabataan na nagkaka-COVID
at the age of 2, mayroon sila, di ba? Kaya mga bata, mga paslit na nagpapositive ng COVID. Ngayon, pwedeng ibaba pa natin from 11 to 5 years old o 3 years old o 5 to, sa ibang bansa, 5 to 11 years old kung hindi ako nagkakamali. Mayroon ng amendment ang Pfizer. At sa Estados Unidos, parang sinusuportahan na yan ngayon. 5 to 11 years old. Ngayon, sa atin, sa Pilipinas, hindi pa po pwede yan. Kasi, muli, sasabihin ko po sa inyo, huli tayo, swerte tayo sapagkat yun hong mga sinusubukan, nagiging ala guinea pig o guinea pig ay mga dayuhan. At nakikita natin gumaganda yung kanilang laban kasi nasubukan nila sa kanilang mga lahi o rasa. Dito sa atin, susubukan na rin natin. Pero bago pa yan, aaralin muna natin. Kaya sigurado tayong safe tayo. Ano ho? Yun nga lamang, yung naghahabol tayo ng panahon. Yun ang kalaban natin. Panahon. Hindi tayo makakilos ng maigi sapagkat hindi pa tayo vaccinated. Ano ho? O hindi pa ganun kadami ang mga nababakunahan sa atin. Tapos, yung mga kabataan natin hindi pa talaga nababakunahan. Mayroon ilang libo pa lang, ano, wala pa siguro 100,000 ang nababakunahan mga kabataan. Nasa 50-60,000 pa lamang. Sabihin na natin, ganun karami. Ang pinakapunto ko rito, yun hong vaccination, malaking tulong, pati sa mga kabataan sa ibang bansa. Pero hindi tayo ang nauna. Sila ang nauna. Sila ang naging guinea pig. Okay. 17 to 12 years old, muna. Yung pababa, 11 down, hindi pa po yan. Baka mamaya, mayroon dyan, understudy pa yan, ha? Baka, ang pinaka-importante sa lahat, yung ating mga senior. Sila lolo at lola. Yung mga senior po, yun talaga ang dapat natin kumbinsihin sapagkat vulnerable po sila dyan. Katunayan, ang Department of Health Bureau Director na si Dr. Aletria de Guzman ay nananawagan dapat paigtingin yung vaccination sa mga senior citizen. Kasi yung mga senior citizen, vulnerable sila dyan. Marami ng sakit, maraming nararamdaman, alam nyo na. Kaya dapat nga silang inuuna para ma-monitor ng ating pamahalaan, dapat talaga tulungan natin, kumbinsihin si lolo at lola na magpabakuna ho. Alam niyo po ba na nasa 59.7% pa lamang ang mga nababakunahan ng mga nasa senior category. 59.75%. Ako, marami pa doon sa A2 category, ha? Kasi nasa A2 ang senior citizen. Ibig sabihin, wala pa sa kalahati. Hindi, kalahati. Pero kailangan natin 70 to 80% ng total population. Kung ilalagay natin sa exclusive for senior citizen only, 50% pa lang sila, kulang pa sila ng 20%. Ibig sabihin, kung sabihin natin, example lang to, kung halimbawa, mayroon tayong mga 10 milyong senior citizen, example lang to, ang nababakunahan pa lang doon sa 10 milyon, nasa 5 million pa lang, mahigit. Yung the rest, unvaccinated. Kaya, sabi ni Dr. De Guzman, ng Department of Health, na pabakunahan natin, priority natin ang mga matatanda sapagkat vulnerable sila. Sayang, baka maaabutan pa ni Lolo ang 100 years, may 100,000 pesos po. Kagaya ni Senador Enrile, 98 na ata, 2 taon na lang. Hindi naman niya kailangan ng milyonaryo na yun. Bilyonaryo na nga yan. Okay. Doon naman sa nangangamba, baka sabihin, gawing compulsory ang vaccination. Huwag ho kayong matakot sapagkat may kakampi kayo. Si DOJ Secretary Minardo Guevara nagpahayag na po. Sabi niya, hindi na kailangan yan.
una, mayroon talagang dapat ayusin sa batas. Ano ho? Pangalawa, at nakikita naman natin na hindi na nagiging problema ang vaccination kasi bumababa na yung nawawala na yung hesitancy. Ang ibig sabihin, yun hong nagpapabakuna mas marami na ngayon ang gusto. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Marami nang nagkagusto mabakunahan. Kaya nga, magpabakuna na po kayo. Ang PRC, pagkakaalam natin, ang PRC mayroong walk-in vaccination sa mga senior nga lang. Kaya binibigyan niya ng priority yung mga senior eh. Philippine Red Cross ay mayroong vaccination na mamaya siguro tingnan natin kung anong araw yan magsisimula. Ang importante may vaccination sa mga senior para ang Philippine Red Cross mayroon silang vaccination sa mga senior. Walk-in. O pwede yan. Halimbawa, nahihirapan kayo sa inyong mga lokal. Pero siguro hindi na ngayon mahirap eh. Kasi may sapat na tayong supply ng bakuna eh. Katunayan, meron tayong 3 days vaccination, National Vaccination Day. May 3 araw po tayong babakuna po. At ang target natin dyan, 15 million Filipinos in 3 days. 5 billion a day. Tingnan natin kung anong resulta. Ako naman, factor of safety, kahit lang, sabihin na natin, hindi ko na masyado kukunin yung 15 million. Doon na lang ako sa 5 million. Maidagdag, okay na ako. Ano? Sa target ng ating pamahalaan na 5 billion a day, sa 3 days, 29 up to December 1, kung sakasakali, mababakunahan at mamimit natin yung 15 million for that 3 days vaccination, National Vaccination Days. Ay tingin ko lalong magiging magandang natin, Disyembre natin. Di ba? Baka makapunta na tayo. Makadalaw na tayo sa ating mga mahal sa buhay na matagal na nating hindi nakikita at puro na lang internet, puro na lang sa pamamagitan po ng via Zoom o anumang platform. Di ba? Messenger. Nakakausap naman natin. Siguro kung wala yan, ang lungkot ng buhay natin. Hindi natin makakausap si nanay, si tatay. Kung halimbawa nahiwalay ka, nasa probinsya si nanay, si tatay, si lola, si lolo, hindi mo makakausap. Kaya malungkot kung ang pamamaraan natin ng komunikasyon ay kagaya pa nung una na didat. Di ba? Telegram. Ngayon hindi. Nay! Kumusta ka dyan? Di ba? Ako kailangan ko dito. Ikaw, bakunado ka na ba? Yan. Napapanood mo, nakikita mo, kaya hindi masyado malungkot, kaya nakatulong yung high-tech na pamamaraan ng komunikasyon. Pasalamat tayo dyan bago nagka-COVID. Kung nagka-COVID nung panahon na RCPI pa, di ba? Telegram pa. Ang lungkot ng buhay natin. Pare-parehas, yan. Sabi po ng DOJ, wag ho kayong masyadong mabahala sapagkat hindi na kailangan yung mga talagang ayaw, pero magpabakuna po kayo. Hindi na gagawin compulsory. Dahil marami na pong magpapabakuna. Darating panahon, baka sabihin nyo na, yan po, papabakuna na ako. Kasi si ganito, nagka-COVID dahil hindi bakunado. Si ganito, nagka-COVID, bakunado, buhay. Diba? Ako, hindi pa ako bakunado, takot ako. Baka takot lang kayo sa karayom. Naku, hindi ho masakit. Unang-una, ang karayom ho, napakaliit. Halos hindi mo maramdaman. Doon ho sa mga nakikinig sa atin na takot sa karayom. Kung yun lang po ang dahilan, wag ho kayo matakot sapagkat hindi nyo halos maramdaman. Napakaliit. 0.3 lang yung sa karayom. Hindi ako nagkakamali. Napakaliit na karayom po ang ituturo ko sa inyo. Hindi kagaya nung una ng kabataan natin. Di ba?
Ako nabakunahan ako noon ng kung ano-anong bakuna kaya nga mayroon tayong mga kiloid sa ating mga ano eh, 'di ba? Nagtatago eh. Nagtatago kasi masakit eh. Ang lalaki ng karayom eh. 'Di ba? Ngayon ang liliit na po. Wag ko kayong matakot yung mga gusto pang yung mga natatakot lang sa karayom kaya ayaw magpabakuna. Ano ho? Tsaka wag ko kayong mag-alala. Sabi ng DOJ, hindi na po kailangan ang batas para gawing mandatory ang vaccination. Ako, payag ako sa mandatory vaccination para matapos itong pandemya natin dito. Kasi wala naman tayong ibang nakakikita na solusyon. Kung itong molnupiravir ay itong antiviral drug na ito, na pilduras, na po pwede natin inumin sa bahay, ano ho, ay magiging successful, wala na. Kahit hindi na tayo magpabakuna. Di ba? Wala, hindi na ako third shot. Bakit pa ako magpapabooster kung mayroon ng pilduras? Pero under clinical trial pa rin 'yon, 'di ba? Ang permiso compassionate special permit pa, CSP pa, hindi pa nga EUA. Ano? Ngayon, kung sakasakali maging successful po 'yan, marami ng ano dito sa Pilipinas, para sigurado tayo, bibili tayo sa butika, pagdating sa bahay, inumin natin. Ano, pero hindi pa pwede over the counter ngayon. Okay. Sabi po ni Secretary Dominguez, ano ho, ng Department of Finance, dahil sa takbo ng mga pangyayari nakikita nila, sa mga economic managers ang ano nito ha, ang nagsasabi, hindi po mga health expert. Pero siyempre, kausap nila mga health expert. Kapag magkikipagtulungan lang po kayo, kayong mga nakikinig sa atin dito sa Bistag Live. Problema dyan sa Bistag Live. Sino bang problema? Hindi na natin nababati yung mga nakikinig sa atin eh. Sino bang nakikinig sa atin dito? Baka wala nakikinig sa atin. Meron ba? Tingnan natin, ano ho. Mga nakikinig sa atin. Kaya tuloy, hindi na nag-aano sila. Yung mga nakikinig sa atin, hindi na bumabalik kasi hindi natin binabati. Kawalan ha. Masyado ka eh. Broad streamcast. Okay. Tingnan natin. Kung problema kasi dito. Yan. Ayan. Sino ba yung mga nakikinig sa atin? Binabati natin lahat ng mga nakikinig. Parcero, Quintinita, si Biscotso, si Zamora, sino pa? Si Militante, si Paz, si Ortiz, si Joey. Si Busti, si Tuso. Lahat tayo. Binabati natin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito. Maraming salamat po. Okay, balik tayo rito. Mamaya, kung sakasakali, mayroon pang mababati tayo. Babatiin natin. Okay, sabi po ni Secretary Dominguez ng Department of Finance na inaasahan nila na sa sunod na taon, magkakaroon po tayo ng Alert Level 1. Ayan, pag nag-Alert Level 1 na po, maaari na tayong pumasok, siguro maluwag na yan. Papasok na tayo sa ating marami na talaga magbubukas na mga negosyo yan. Ang mga negosyante na magkakalakas ng loob na mag-open ng kanilang mga negosyo, hindi na sila masyadong mangangamba. Katapos yung mga manggagawa, mayroon na mahanapang trabaho na bago. Yung nawala ng trabaho, ang iba nagsara ng mga kumpanya, pagkatapos nawala ng trabaho, makakapaghanap na po kasi mayroon na mga magbubukas ng mga pagawaan o mga any companies na maaaring nagpansamantalang hindi mo na nagbukas. Ngayon, pagka nasa alert level 1 na tayo, luluwag na, lalakas ng ekonomiya ng ating bansa, maaaring mayroon ng sosyalan. Pero ulitin natin, huwag nyo talagang, parang kasama na rin po natin sa ating norms, sa ating sosyedad, yung pagsusuot ng face mask.
Huwag nyo nang alisin yung face mask na yan. Para sa akin. Sige, okay naman. Nasanay na tayo. 2 taon na ba tayo nagsusuot ng face mask pag lumalabas. Gawin na natin yan. Kasi, alam nyo po, sabi ng Okta Research, ngayon pa lamang, nagkaroon na naman ng nakapagtala po ang Okta Research ng growth rate na 4%. Ngayon pa ha, mahigpit-higpit pa tayo. Pero hindi natin makakamit yung level 1, alert level 1 kung hindi po bababa ang COVID cases sa ating bansa. Pataas na naman. Mayroon na naman na monitor ang Okta Research group. Sila Professor David. Maabot daw ng growth rate na 4%. Sa NCR, kung saan mas mataas ito kumpara sa 3.2% na positivity rate na naitala ng Health Department nitong Martes lang. Kaya tingnan natin. Kung ganun nga ang mangyayari mga kababayan, na mayroon tayong ganong sitwasyon, hindi ho kagandahan kung magpapabaya po tayo sapagkat sa susunod na taon ang inaasahan sana ng ating mga economic managers ay alert level 1 tayo. Pero pag hindi po mangyari yan, ibig sabihin kapabayaan na naman natin yan. Bawat isa sa atin, nagluwag kasi ang gobyerno, kaya natatakot din ang gobyerno magluwag. Pag magluwag tayo, nagkakaroon din ng pagkakataon si COVID na pumasok sa bawat isa sa atin kasi nagpapabaya ng iba sa atin. Kasi maluwag na okay na, parang normal na, nagdidikit-dikit na. Iwas pa rin. Mas mainam iwas pa rin po tayo. Isa sa makatutulong po sa atin, siyempre magpabakuna po tayo. Lalo na ngayon. Yung mga unvaccinated, bawal po sa mga dine-in areas, sa mga malls. 'Di ba? Bawal na po yung mga unvaccinated, yung hindi po bakunado. Magpabakuna kayo kung gusto ho ninyo, makasama ninyo yung mga mahal sa buhay, si lolo, si lola, tatay, si kuya, para pumasok at paminsan-minsan kumakain po kapag mayroong lalo na ngayon, kahit papano, obligado naman talaga ang mga paggawa ng mga may-ari, mga employer, obligado naman talaga magbigay ng 13-month pay. May na magpabakuna kayo para pumunta kayo sa mga malls at mayroon kayong kakainan doon, pwede kayong lahat kumain. Wag lang isama yung mga bata. Yung mga nasa adult population lang. Pagka ganun po ang mangyayari, na bakunado kayo, wala kayong problemahin. Di ba? Kasi sinasabi po na babala po ito ni Secretary Anyo, na hindi dapat papasukin sa mga malls, sa mga magpapa-dine-in, na mga individual ay hindi dapat papasukin. Kaya sabi, mas maganda sa entrance pa lamang ay tinitingnan na kung mayroong vaccination card. Ako palagi kong dinadala yung vaccination card kapag ako lumalabas. Kahit malapit lang ako, may vaccination card ako. Nadala ko, kapiraso lang naman yan sa akin. Sa akin, kapiraso lang yan Pinakita ko niyan dito. Nando doon sa isang isang pantalon ko. Ayan, vaccination card, pinalaminate ko, lagyan ko ng picture sa loob. Tapos minsan kasi sir, may bakunado na po kayo. Opo, bakit? Sir, mayroon pong incentive po ang bakunado. Pinita mo. Yan. Nakakalibre ka ng 3 pesos sa isang gasolinahan, minus 3 pesos. Kung mayroon kang 20 pesos, 20 liters na paggasolina, di mayroon ka ng 60 pesos na libre. Di ba? Pang na rin yun. Pang kain-kain na rin yung 60 pesos pag merienda. Pinultank mo, di lalo na. Di ba? Yan ang sinasabi natin na may mga pribilehiyo yung mga vaccinated. Kaya magpabakuna po kayo. Yung mga establishmento naman na lalabag sa mga protocol na pinatutupad po ng ating pamahalaan, binalaan po ng DILG na ipasasara. Kapag kayo po ay hindi sumunod sa mga safety guidelines,
maaaring ipasara po ang inyong mga negosyo. Yan. Yan yung mga sinasabi natin. Yung mga kabataan, hindi pa po hindi pa po pwede sa mga malls. Paalala lamang po, yung ating mga kabataan, hindi pa po pwede sa mga malls. Inaaral pa po yan ng ating mga kinaukulan, ng IATF. Na kailangan talaga bakunado. Ako, pabor ako sa bakunahan ng ating mga kabataan, mga paslit, para may sama na natin. Kaso lang yung apo ko pinaka matanda na apo ko 4 years old. Kung 5 to 11 years old lang, hindi pa po pwede, next year pa. Kaya kung po pwede, babaan pa kasi ibang bansa 3 years old. Sa China nga, wala pang 6 months. 6 months old. Nababakunahan na, sa pa kayo tinuturok nila. Sa China. Yun, safe naman daw sa kanila. Sa atin, hindi natin pwede gawin yan kasi hindi pa po yan naaaral ng ating FDA. Sundin natin ang mga umiiral na batas sa atin. Okay. Hindi naman lingid sa kaalaman, mga kababayan, na ang ating pamahalaan ngayon ay mayroon nagsisimula na po ng sinasabing limited face-to-face learning. Ang ating pakiusap lamang po sa mga magpa-participate dito, kailangan magpabakuna po kayo. Mayroon tayong ilang mga nababalitaan na pinapapirma na lang daw ng waiver para sabihin na natin, magpabakuna, magpag-participate kahit hindi bakunado. Waiver na lang daw. Sana wag. Kailangan lahat na magpa-participate bakunado. Pag hindi bakunado, hindi po pwede mag-participate. Sana ganun po ang talagang patakaran na gawin. Pero yung nababalitaan natin, mamaya, siguro, kaya ngayong weekend, may kakausapin na naman tayo. Kung mabalitaan natin na kasama po sa mga limited face-to-face classes ang mga unvaccinated na may waiver, mangungulit na naman ang inyong lingkod. Siyempre, sa ibang programa natin, lalo-lalo na sa Radyo Agila at Radyo Pilipinas. Kukulitin na naman natin yung mga iba nating mga public officials. Kasi kinakailangan talaga well-equipped ka. Hindi po yung mayroong para lang makasali, baka kulang sa mga personnel, sige, magpumirma ka ng waiver. Otherwise, hindi yung tama. Otherwise, hindi ka talaga preparado. Yung paaralan na yan, hindi ka preparado. Kumuha ka ng mga ipapalit na pwede. Kung hindi, huwag ka nang sumali. Huwag nang sumali. Huwag nang pasalihin. Kaya kinakailangan, ang sabi pa ng pagkakalam natin, ang sabi po ng DepEd at CHED, lalo-lalo ng CHED, ang sabi ng CHED, yun magpa-participate ay kinakailangan PhilHealth, may PhilHealth card. Rehistrado sa PhilHealth. Hindi naman mahirap kayo sa PhilHealth, di ba? Parehistro. Remember, kung magka-COVID kayo, pag may PhilHealth po, maaaring sagutin ng PhilHealth yung gastusin. Mayroon mga batas na dyan sa kung magkano po, malaking bagay po ang PhilHealth. Pag nagkasakit ka, baka babayaran lahat ng PhilHealth yan. Kung hindi naman masyado malaki ang gastusin. Yan ang sinasabi natin na mga patakaran, vaccinated ka, tapos may PhilHealth, member ka ng PhilHealth. Pag hindi ka miyembro, magpamiyembro ka, madali lang. Kahit papano, mayroon kang kalasag para sa sarili mo. Wag ko talaga natin pababayaan. Kasi pagka nagkasakit po tayo at hindi tayo miyembro ng PhilHealth, pag dinala ho tayo sa ospital, pagdating sa ospital, magmamakaawa ka pa. May mga ospital dyan na, miyembro ka ba ng PhilHealth? Pag hindi miyembro, tatagain ka. Ano ba tawag ito? Minsan, hindi ka pa-asikasuhin, di ba? Kahit sabihin mo, maluwag na ngayon. Pero, kung may PhilHealth ka, asikaso ka kasi ang ospital naman, nasa kaisip naman talaga nila na tumulong. Ang problema, may pambayad ka pa.
Pagka wala kang pambayad, may mga promissory note dyan, may mga ospital na hindi tumatanggap ng promissory note. Sad to say. Ano ho? Collateral, mayroon. Tumatanggap sila ng collateral minsan. No. Pero kung may PhilHealth ka, malaking tulong talaga. Lalo na pag COVID. Kaya nga iba nga sinasabi nila, sabihin na lang natin COVID, libre pa. Mali naman yun. Ano, diyan nagkakaproblema. Kaya nga magkakaroon ng hindi magandang relasyon. Ano, maanghang na mga palitan ng pananalita ang PhilHealth at saka PAPI. Yung mga private hospital. Kasi may mga ganung mga reports. Ano ho, kaya nadidelay yung remittance minsan. Yung bayad ng PhilHealth. Kasi tinitinan din nila kung totoo nga bang COVID yan. O, di ba? Hindi lang ba yan dinoktor? Yan talagang mga isang mga sabihin na natin nangyayari sa ating kapaligiran na tanggapin man natin o hindi nakakabalam ano sa takbo ng maganda sanang relasyon, ng magandang sitwasyon sa ating bansa. Okay. Ito din sinasabi natin na ang PRC ano ho ay tumatanggap na ano ho sa mga gustong senior citizen na walk-in na gusto bakuna. Ano ho? Ang available na bakuna AstraZeneca at saka Sinovac. Okay yan. Sinovac at saka Astra. Yan po yung sinasabi nila. Simula po Lunes hanggang Biyernes. 9 to 5. 9 to 5 ang Philippine Red Cross. Ano ho? Pero kinakailangan magrehistro po kayo sa prcvax.labs.app. Okay. prcvax, VAX, lab, DASH-labs, LABS.app. Yun po yung doon kayo magparehistro. Kung halimbawa, nahihirapan kayo sa inyong mga lokal, ang bagal, ano ho, siguro sa dami, pwede po kayo magpunta po, magparehistro dito sa prcvax lab prcvax.labs.app app. Para pag sakasakali mayroon na po kayong ganyan, ano ho, naka-online na po at ipakita nyo lang po yung inyong QR code siguro. Mayroon naman instruction yan. Yung QR code, ipakita ninyo, punta kayo sa may edge sa Boni, ano ho, may bakuna center doon po kayo pumunta. Kahit kayo mga senior citizen pa pwede kayong bakunahan doon. Basta nagpa-register po kayo online. Di ba? Nakumpleto ninyo yung online form, kailangan na ipakita ninyo yung QR code sa PRC EDSA, dyan po sa Boni, Bakuna Center. Okay. 6 na minuto na lang, wala na tayong oras. Nako, saan tayo magpapolitics? Iniiwasan ko talaga magpolitics. Totoo lang. Iniiwasan natin magpolitics muna. Mabilisan lang. Si Inday Sara tinanggap na pagiging chairman sa Lakas CMD. Yan po ay siya na ang chairman ng Lakas CMD. At may petition na additional na naman si BBM para disqualification, para cancellation sa kanyang COC. Mayroon na naman, nadagdagan na naman. Ito po yung grupo nagpipetition sa kanya. Ano po yung grupo na yun? May grupo yun mga petitioner. Ito yung grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law. Yan. Grabe, no? Haba, biglang umusbong itong grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law. Anyway, sa susunod, maaaring matalakay natin yan. Pasensya na po kayo sa mga nag-aabang dito po sa politics issue natin. Inuna muna natin yung COVID response update natin. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini si Dodong Alan na Pablo Obrero, inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive.
Bye-bye po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye. God bless.